Mula sa pangangalakal ng basura hanggang sa bonggang mansyon, ang detalyadong kwento ng pagbangon ni Laika Gayranod, ang kauna-unahang Voice Kids Champion. Sa kasaysayan ng telebisyon sa Pilipinas, maraming kwento ng mga underdog na sumasali sa mga contest. Mga kwento ng hirap, ng pagsusumikap, at ng pangarap. Ngunit noong taong 2014, isang musmos na bata mula sa Tanza, Cavite ang hindi lang basta sumali, siya ay nagmarka. Sa kanyang napakaliit na pangangatawan, gusgusing damit, at inosenteng ngiti, walang nag-akala na sa loob ng batang iyon ay may boses na kasing lakas ng bagyo. Nang hawakan niya ang mikropono at awitin ang halik ng ages, hindi lang niya pinatunog ang entablado ng The Voice Kids Philippines. Yumanig ang puso ng buong sambayanan. Siya si Laika Gayranod. Ang batang tinaguriang superstar ng masa. Ang batang minsang namulot ng basura para may makain, na ngayon ay isa ng milyonarya at inspirasyon ng milyon-milyong Pilipino. Mahigit isang dekada na ang nakalipas mula nang mangyari ang himalang iyon. Kamusta na nga ba siya ngayon? Paano binago ng isang kanta ang tadhana ng isang pamilyang sanay sa dilim ng kahirapan? Halina't balikan at himayin natin ang kwento ng kanyang buhay. Bago ang glitz and glamour ng showbiz, ang mundo ni Laika ay amoy araw, amoy dagat, at amoy basura. Ang kanyang ama ay isang mangingisda na nakikipagsapalaran sa laot araw-araw, umaasang may mahuhuli para may maihain sa mesa. Ang kanyang ina naman na si Maria Nesel ay isang scavenger o mangangalakal. Sa murang edad, imbes na laruan ng hawak, sako ang bitbit ni Laika. Wala silang maayos na bahay. Madalas, ang kanilang tulugan ay sa bangkito o sa maliit na espasyong pinagtagpi-tagpi lang. Ayon kay Laika, hindi siya pinilit ng kanyang ina na mangalakal. Kusa niya itong ginawa. Nakikita niya ang hirap ng kanyang mga magulang. Nakikita niya na minsan, asin lang ang ulam nila. Kaya kahit bata pa, natuto siyang dumaskarte. Namumulot siya ng mga plastik na bote, lumang dyaryo, at bakal. Ibinebenta nila ito sa junk shop kapalit ng barya. Minsan, 20 pesos lang ang kita sa maghapon, pero para kay Laika, malaking bagay na iyon. Pambili ng bigas, pambili ng tuyo. Pero bukod sa pangangalakal, may isa pang diskarte si Laika, ang kanyang boses. Sa kanilang lugar, kilala siya bilang beer eatera. Kakatok siya sa mga bahay-bahay ng kapitbahay. Pwede po bang kumanta kapalit ng ulam? O, pakanta po kapalit ng barya. Dahil sa angking galing at bibo ng bata, marami ang natutuwa at nagbibigay. Sa paraang ito, naitatawid nila ang gutom sa araw-araw. Taong 2014, nabalitaan nila ang The Voice Kids Philippines Season 1. Walang pamasahe, walang magandang damit, pero bitbit ang lakas ng loob at pangarap, sumubok si Laika. Noong May 8, 2014, ipinalabas ang kanyang blind audition. Suot ang simpleng damit at scarf, tumayo siya sa harap ng tatlong higanti ng musika, sina Coach Bambo, Coach Lea Salonga, at Coach Sara Geronimo. Nang bumuka ang kanyang bibig para kantahin ang halik ng ages, napatili ang audience. Ang raspiness, ang power, at ang emosyon ay hindi tugma sa kanyang edad. Ramdam mo ang hugot ng kahirapan sa bawat nota. Agad na pumindot at umikot si Coach Sara Geronimo. Nang tanungin siya kung bakit siya sumali, ang sagot ni Laika ay tumatak sa puso ng lahat, gusto ko po tulungan si mama at papa. Gusto ko po iahon kami sa hirap. Sa sandaling iyon, hindi lang siya contestant. Siya ay naging simbolo ng pag-asa. Hindi naging madali ang kompetisyon. Sa battle rounds noong July 12, 2014, hinarap niya sina Isaac Zamudio at Lee Marcelino. Inawit nila ang Isang Lahi ni Regine Velasquez. Dito nakita na hindi lang basta beer eatera si Laika. Marunong din siyang makisama at magbigay ng emosyon. Pinili siya ni Coach Sara para umusad. Sa semifinals, muling ipinamalas ni Laika ang koneksyon niya kay Sara G. Sa pamamagitan ng pag-awit ng pangarap na bituin. Ito ang kanta ng mga nangangarap. At para kay Laika, ang bituin na iyon ay ang pagkakataong magkaroon ng magandang buhay. Nakuha niya ang pinakamataas na boto. Pasok sa Grand Finals. Matapos ang panalo, nagbago ang lahat.
Hindi na sila natutulog sa bangkita. Lumipat sila sa isang magandang bahay. May sarili na silang kwarto. May maayos na higaan. Hindi na nila kailangang mamulot ng basura para kumain. Pumasok din si Laika sa pag-aartista. Bumida siya sa sarili niyang kwento sa Maalaala Mo Kaya, kung saan siya mismo ang gumanap bilang batang Laika. Ipinakita nito sa buong mundo ang hirap na kanyang pinagdaanan. Naging parte rin siya ng teleseryeng Hawak Kamay bilang isang child actress. Pero hindi siya huminto sa pag-aaral. Sa tulong ng kanyang napanalunan at kita sa showbiz, pinagpatuloy niya ang kanyang edukasyon. Alam ni Laika na ang kasikatan ay pwedeng mawala, pero ang edukasyon ay hindi. Mahigit isang dekada na ang nakalipas. Ang dating musmos na bata, ngayon ay isa ng ganap na dalaga. Aktibo pa rin si Laika sa pagkanta. Bagamat nagbago ang timbre ng kanyang boses dahil sa pagdadalaga, nandoon pa rin ang soul at power. Kung dati ay isang kahig-isang tuka, ngayon ay makikita sa kanyang mga vlog ang kanyang mga naipunder. Mayroon na siyang sariling sasakyan. Naipaayos at napaganda pa lalo ang kanilang bahay. Nakakapag-travel na siya sa ibang bansa at sa magagandang resort, mga bagay na dati ay sa panaginip lang niya nakikita. Pero ang pinakakahanga-hanga kay Laika ay ang kanyang pagpapakumbaba. Kahit mayaman na, hindi niya kinakalimutan ang kanyang pinanggalingan. Sa kanyang mga vlog, makikita na cowboy pa rin siya. Kumakain ng kamayan, nakikisama sa mga dating kapitbahay, at tumutulong sa mga nangangailangan. Hindi lumaki ang kanyang ulo. Ang kwento ni Laika Gayranod ay hindi lang kwento ng isang contestant na nanalo. Ito ay kwento ng pag-asa.